taong 1896 habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonisasyon ng mga taga-Espanya. Isang makabayan at manunulat na si Jose Rizal ay inaresto at hinatulan ng kamatayan kasunod ng kanyang mga ginawang sulat laban sa mga Espanyol. Siya ay inakusahan ng sedisyon, konspirasyon at rebellion. Ito ang istorya ng kanyang huling araw sa bagong bayan at ang iniwan nitong pamana sa ating mga Pilipino. Jose, dumating ako dito upang humiling sa iyo na magpahayag ka na. Aminin mo na ang iyong mga kasalanan. Hindi ako may kasalanan. Ako ay sumulat lamang ng katotohanan tungkol sa nangyayari sa aking bansa. Ninais ko lamang na pukawing ang puso't isipan ng ating bayan sa mga kawalang katarungan at pang-aabuso ng kolonyal na sistema. Ang katotohanan, tinatawag mo bang katotohanan ang inyong mga sinulat? Ang iyong mga kasulatan ay budbod lamang ng kasinungalingan at panlalait sa simbahang Katoliko at pamahalaang Espanyol. Ikaw ang nag-uudyok na maghimagsik at maghimutok na sa mga Pilipino. Ikaw ay nagtataksil sa iyong ina ng bayan at sa iyong Diyos. Mahal ko ang aking bayan, gaya ng pagmamahal ko sa Diyos. At handang ibuwis ang buhay para manawagan ng mapayapang reforma at karapatang sibil para sa aking mga kababayan. Ginagalang ko ang simbahang Katoliko at ang kanyang mga aral, kahit na ako ay tuligsa sa ilan sa kanyang mga gawi at doktrina na labag sa katwiran at moralidad. Bahala ka. Hindi kita mapipilit. Ngunit alalahanin mo ang iyong pagmatitigas ay magdudulot lamang ng mas malaking kapahamakan sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Noong ikaw ay nagdeklara gamit ng iyong sulatin, hindi ka makakaligtas sa kamatayan at hindi ka rin makakatakas sa impyerno. José, este es tu última probidad. Gracias. Comió. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, edeng maligaya sa amoy pumano, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo, yan buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga, kung dahil sa iyo, ikatitimawa. Ang nangas sa digmaan, dumog sa paglaban, handog din sa iyo ang kanilang buhay. Hirap ay di pansin at di gunang bunong, ang pagkaparool o pagtagumpay. Bibitayat madlang mabangis na sakit, o pakikibakang lubang mapangan. Pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat, tahanang pinaka-iipi. Leviante, tu muerte está decidida.
por la autoridad de España. Espera, ¿puedo hablar con el condenado? Claro, padre. Jose, aking estudyante, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ako ay nakikiusap sa iyo na magpahayag ka na ng iyong mga kasalanan bago ang iyong pagbitay. Baka sakaling mabuhay ka pa. Padre Paura, salamat sa iyong pag-alala at pagmamahal. Ngunit, hindi ko kailangan ang iyong awa o tulong. Wala akong kasalanang dapat aminin o pagsisihan. Ang aking buhay ay alay ko sa aking bayan. Jose, ako ay humahanga sa iyo at sa iyong mga nagawa. Sana ikaawaan ka ng Diyos at tanggapin ka sa kanyang kahalugan. Salamat, Padre Faura. Ikaw ay isa sa mga taong naniniwala sa akin at sumuporta gawi sa pagtuturo mo sa akin sa Ateneo. Hindi ko makakalimutan ang iyong mga payo at babala. Ako ay handa na harapin ang aking kapalaran. Un último pavor. Déjenme enfrentar al pelotón de fusilamiento. Imposible. En nombre del Rey de España, anyone who raises his voice in favor of the criminal will be also executed. Ako'y mamamatay ngayong minamalas. Ang kulay ng langit na nanganganinag, ibinabalang araw ay sisikat. Sa kabila niyang mapanglaw na ulap, ako'y yayao na sa bayang payapa, na walang alipit punuing mapang-aba. Dooy di nanatay ang paniniwala, at ang nagahari, Diyos na dakila. Paalam, anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakamiig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligali. Paalam na, liyag. Listos. Cargad. Apuntan. Consumatum es. Fuego. ¡Viva España! ¡Muerto a los traidores! ¡Viva España! ¡Muerto a los traidores! Namatay si Rizal habang nakatingin sa langit. Ayaw niyang mamatay nang hindi nakaharap sa kapwa niyang mga Pilipino bilang simbolo na mahal niya ang kanyang mga kababayan at hinding-hindi niya itatakwil ang kanyang bansa. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malawakang pagkagalit ng mga Pilipino katulad ni Andres Bonifacio na kinikilala siyang isang martir at
bayani. Dahil sa kanyang mga sulat at ang mga nagawa niya para ipaglaban ang kanyang bansa, nagsilbi itong motibasyon ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan at pagkakakilanlan